ng vapor na ito? Hay! May mga maliliit pang barko na sagabal sa daanan. Kapitan, bakit ba dito tayo dumaan? At hindi pa lang mabilis ang takbo ng barko? Ay napakababaw na parting ninyon tayo sasadsad doon ang Victorino. Ay nako, bakit ba masyadong paliko-liko itong ilog Pasig? Dapat itong itawid, kaya pala ang bagal ng pag-unsad ng bago. Dali lamang yan. Hindi ko mabatid kung bakit walang nakaisip ito. Dapat simula sa paghukay ng tuwid na kanal mula sa bungangan ng Ilog Pasig hanggang sa lagusan ng mundo. Saan ko na pala yan? Pagpaumanhin mo, hindi ako sang-ayon sa gusto mo. Tila yata magastos at mapinsala at saan kukunin ang salaping ibabayad sa mga manggagawa. Akong kailangan. Pagtrabahuin mga bilanggo at hindi babayaran. Kukukulangin ay sa pilitang pagtrabahuin mga taong bayan, mga matatanda at kabataan. Subalit baka naman, Huwag ka nang tumutol dun sa studio. Sa ganyang paraan lamang may sasakatuparan ng proyektong walang anumang gastos. pero Ginoong Simon, hindi na mga taga-Ehipto ang kinakahirapan nyo ngayon. Ngunit lumipas ang mga panahon ngayon. Para ano pa? Andiyan naman kayo mga private. Kung naghihimagsik ang mga taong bayan. Napakawalang modo at bastos. Napakawalang utang na loob. Ito pala Basilio, kamusta na si Kapitan Tiago? Tulad ng dati ayaw pa rin magpagamot ni Kapitan Tiago. Tulad nung mga bata pa kami nila Kapitan Tiago, wala pa ang droga na iyan. Hindi ko rin lubos maisip kung saan ba nagmula ang masamang gamot na iyan. Mawalang galang na po. Ngunit ang opio ay isang uri ng halaman. Ito ay hindi isang uri ng gamot na nakatuklas pa lamang at hindi rin isang halaman ng katutubo pa lang sa ganitong kapanahunan. Hindi ba, Basilio? Oo, sang-ayon ako sa sinasabi mo kaibigan. Pagkakatanda ko, meron ng opyo noon. Tama, meron nga. Ngunit ito hindi gaanong napapansin dahil sa abala ng marami sa mag-aaral. May iba ko, kamusta na nga pala ang itinatag ninyong akademya ng wikang Kastila? Handa na po ang lahat. May mga guro na po at handa na rin pumasok ang mga mag-aaral. Ko, mabuti kung ganon. Sana magtagumpay kayo sa iyong plano. Paano, maiwan ko na kayo. Kailangan ko pang pumunta sa taas. Magandang araw sa inyo, Basilio. Ikaw ba ay pauwi na at magbabakasyon? Ganun na nga po, Ginoong Simon. At sino naman ang iyong kasama? Kababayan mo ba siya? Hindi po Ginoo, ngunit magkalapit lamang ang aming bayan. Bakit Ginoo? Hindi po ba kayo nakakarating sa bayan nila? Hindi ako nagtutungo sa mga lalawigan dahil sa mga tao doon hindi bumibili ng alahas. Sa aking palagay ay dahil sa mahihirap ang mga tao doon. Sadyang hindi lamang kami bumibili ng mga gamit na hindi naman namin kailangan. Pagpaumanhin ninyo, Ginoong Simon, kami ay mauna na sa inyo. Yung aking kasama ay naghihintay sa amin doon, sa may dakong hulihan. Saan ka nagtatago? Hindi mo ba nakita ang pinakamainam na tanawin sa paglalakbay? Ay nako, marami na akong nakitang mga ilog at mga tanaw. At ngayon, ang makabuluhan na lang sa akin ay ang mga alamat. Anong klaseng alamat? Puro katang-isip lang ang mga alamat na yan. Ang tunay na dahilan ng paglubog ng bayan ay kapabayaan. Hindi mo lubos na nauunawaan, senyor. Ang mga alamat ay hindi lamang kwento, ito yung magpapaalala ng mga nakaraan. Ang alamat na lumubog na bayan ay parang bayan natin ngayon. Unti-unting nilalamon ng kasakiman at pang-aapi. Kayong mga pari, puro mahihinawan ang solusyon ay hindi alamat, kundi lakas ng pamahalaan. Bakit ganito ang hostisya? Ang lupa na pinagbabaguran natin ay inaangkin ng mga praile. Anak, wala tayong magagawa. Ang mayayaman ay makapangyarihan, ang laging nananaig. Itay, paano na tayo? Wala tayong pambayad sa hinihingi nilang buwis. Hindi ko hayaang maagaw nila ang lahat sa atin. Kung kinakailangan, lalaban ako. Kailan kaya tayo magsasama-sama ulit, Itay? Si Tatay Tanis, kailan siya makakabalik? Ang ama mo, Julie,
Kailangan ng pantubos. Kung hindi na siya makakabalik. Pero saan kami kukuha ng ganong kalaking kahalaga? Matagal na kitang inoobserbahan. Basilio, alam kong mahinanakit ka sa lipunan. Hindi ko nais makialam sa gulo. Ang gusto ko lang ay makapagtapos ng pag-aaral, magkaroon ng tahimik na buhay. Isang tahimik na buhay sa gitna ng kabulukan. Hindi mo ba nais ipagiganti ang iyong ina? Ang paghihiganti ay hindi magbabalik sa kanya. Anong siyang nagdidikta ng kapangyarihan, Basilio? Ang mahirap ay nananatiling alipin. Pero hindi lahat ay nabibili ng pera, senyor. Subukan mo mawala ng lahat at malaman mo kung wala kang magagawa kung wala kang kayamanan.